Welcome back sa Topic Squad. At nandito na naman tayo sa isang episode ng Topic Tambayan kung saan may mga kasama tayong tumambay, tumapik at makipagkwentuhan sa mga bossing natin, mga MC. Kung Sir. makikita nyo, ngayon tatlo lang kami, so may umiiyak na isang member na di siya makapag-decide kung paano gagawa ng palusot pero di niya kinaya talaga. Gusto Nalusot niyang talaga. gusto. Papanood to ng jowa niyo. De, joke lang. Gano'n siya committed. So, di ba? Yun. Talagang pinili niya yung nauna nilang lakad. So, nagpadala na siya ng mga question. So, ang kasama natin ngayon, di bago pala yon. Salamat sa mga unang dalawang MC pala na kasama natin. No? Si Boss MZ at si GL. So, solid na mga usapan na yon. Meron tayong nakasamang bago, merong mid. Ngayon naman, medyo yung kasama natin isa sa mga founding, mga una-unang batch Old ng God, old God, old old God. god, pero hindi old. Parang old dad. Old god lang sa kategorya, pero parang ka-age lang din ata natin. Ang mga kasama naman natin ngayon, ang number one most viewed battle rapper hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, men. Kakaiba yan. And ang Joke King at alam mo na, walang iba kundi si Boss Sinyo. Yes, sir. Sir! Yep. Yes, sir. Thank you sa pag-invite. Thank you, Sir Sinyo, sa pag-accept ng invite. Yi. Ano namin to? Wish list namin to. Actually, last year gumawa kami ng wish list ng mga gusto sana namin makausap. Tapos parang Yeah. pagpasok ng January, parang isa-isang umpisa kay M-Site, unti-unti natutupad. So, damn, wala akong masabi. Tsaka Napanood ko malaki yun utang yung si yung parang alin, boss. year-ender nyo na Yung year na, end. Uy, oo. grabe naman. Kaya nung nag-invite na si Sir Paul, uy, De, tsaka kainan malaki ng ang Kapampangan. utang na loob ng Topic Squad Yes. kay Bosinyo. Kasi unang video namin na di pa namin alam ginagawa namin kung ano-ano lang sinasabi namin, di ba? Tapos na-appreciate, tapos na-post, tapos na-push din kami. Pero more than that, yung pagpapatuloy. Kasi nung time na yun, alam mo naman, pag dumadami yung nakakakita sa'yo, dumadami yung bashers eh. So nung time na yun, parang, tuloy pa ba natin to? May mga death threat na tayo. So, Oo nga inisip eh. lang namin, First F pa lang ano na sinasabihan na tayo kami ni na masunog daw sana yung bahay namin. babaril kami sa lalagyan. Tapos inisip na lang namin na hindi. Sayang naman yung pagtapik ni Bosinyo, tuloy na natin to. Kaya malaking bagay yun, idol, sobra. Hindi pala viewers ang hinatid, yung mga basher pala dinala. Hindi naman. May kasama naman, marami naka-appreciate, pero may mga, Mm. alam mo na, hindi mo mawawala yun. Oo. Okay. Umpisahan natin sa nitong nakaraan lang, no? Nagkaroon kayo ng battle ni Shernan. Yes, sir. Pinakamalupit na number one, number two. Ang daming iconic moments nun. Um, nung ahon, observer ka, no? More of Oo, nanood lang. nood lang. Kamusta yung experience nun bilang viewer ng Ahon 15? Nung una nga, nagulat ako eh. Ang laki na ito, sabi ko, ng venue. Parang, ay, bang punuin ng Mm. ng flip top to. Kasi nung Vuelta pa lang, medyo may space pa ng konti dun eh. Ah. Tapos, niisip ko kung kaya bang punuin. Yung day one, mas konti kaysa sa day two. Pero yung day two, grabe. Grabe si Tipsy tsaka M-Site. Talagang jump pack yung yung venue eh. Tsaka kahit ganun kadaming tao na ang galing din ni Sir Arik, yung napili niyang venue is pa din, kumbaga malamig pa din, hindi nakakairita. Hindi katulad nung sa amin ni M-Site, talagang kala mo mga preso na yung mga tao. Ayun. Pero ano naman, ah na-enjoy ko naman kasi pag ang sarap pag nanonood eh. Mm. Nakakaingit lang pag nangyayari na yung battle. Pero pag nanonood ka, ang sarap yung di mo kailangan mag-practice, pwede mong kulitin yung mga MC.
Si Tipsy, lagi kami nagaganunan, nag-aasaran kami. Nagpa-practice. Ba't ka nagpa-practice, Tipsy? Di ka na eh. Nag-iinisan kaming ganun. So, ayun. Pero, overall, enjoy talaga. Napakasarap maging, maging live viewer pag, may event. Pero hindi ka in-invite ba mag-ahon 15? Anong ano yun? In-invite ako mag-ahon, kaso, nasabi ko na kay Sir kasi na, pag may battle kasi ako, kumbaga hindi lang yung battle yung pinaghahandaan ko eh. Kumbaga, after ng battle na to, magre-release tayo sa Real Jokes, ganito, ito aasikasuhin natin, yung photoshoot, sunod-sunod na siya. So, feeling ko magagahol talaga sa oras dahil ang lapit ng buwelta sa ahon eh. Ayoko naman lumaban ng hindi 100%. Kumbaga na ko na, ang ganda nung performance ng huli, baka mamaya pag pinilit ko sa ahon, mahatak lang yung last performance ng So, ayun. Naalala ko tuloy yung Belta, yung Solid. Tough One, no? Tough Yung one. Tough One na t-shirt. Last weekend, galing ako sa Samal, sa Davao. Meron ako nakitang 2 tao na nakasuot ng ganun t-shirt na Tough One. So, grabe yung marketing. Oo, nakaganon talaga lahat. Nakaplano talaga lahat. Kasi sayang yung sayang yung moment eh. Kumbaga yung hype eh. So, pati yung Yung reach, pinaplano no? talaga namin. Oo. Minsan, kunyari, abang nagsusulat ako, ano bang dito? Ano bang pinaka pwedeng tumatak na linya dito na pwedeng ilagay sa damit? Ganon na siya kagad. Damn. Grabe yung Solid. grabe yung mindset na na. Business-minded na talaga. Solid. Busyante. Ayun, nag-iisip tayo ng mga tanong, 'di ba? Ang naisip ko lang talaga yung business side Ako rin, ni madami ako Sydney sinulat sa na. business eh. Tapos ito pa, dito pa nagsimula yung usapan no na solid. Kailan nagsimula tong ganitong parang iniisip mo yung parang yung aftermath ng battle? Kasi at the end of the day, exposure yan eh, marketing yan eh. So, mayroon ka talagang beyond the battle na. No? Parang kailan mo siya pinaka seneryoso na kasi sa lahat ng mga MCs din ikaw yung kung hindi isa sa pinaka, yung pinaka mahambing mo talaga sa isang business person. Mga kailan mo Siguro siya na nag-start siguro siya nung battle ko kay Aklas. Kasi di pa siya real jokes noon, kumbaga pa lang. May dala lang kaming merch na nagpiprint kami ng kung ano-anong mga naisip namin na kalokohan. Tapos nung battle ko kay Aklas, ayun nga, nag-choke ako, natalo ako doon. Tapos may dala kaming mga parang 25 pieces na damit. Tapos naubos ko doon. Yung parang naisip ko na kahit pala matalo, pwede pala, parang gusto pa din kasi napanood nila nakapanood nga ng live, tapos siguro na-hype na rin dun sa battle. Sige, ganito na lang gagawin pag may battle, kung ano yung susuotin, yun yung dadalhin. Parang, ayun, ganun siya. Pero nag-start siya kaya class 20, ano bang yun? Some 13, mga parang ganun. tagal Yun, na dun rin. siya, Tapos yun na, doon na nag-isip ng plano na pag may parating na battle, kumbaga kasi hindi pa naman ganun kalaki yung pondo nun, mag-ipon na ng pondo para makapag-release ng damit. Pero yung doon, di ko pa naiisip yung line. Kumbaga mas more on, Mm. muna parang senior, real jokes, parang ganun pa lang. Wala pa yung mga linya-linya na nilalagay sa damit. Kumbaga. Ayun. Saan galing yung katagang real jokes? Kasalanan ni Abra yun eh. Yung era ng mahilig siyang sumigaw ng real talk. Real talk! Yun. Basta Okay. yun. Real talk. Okay. Era yun ng Motherfucking kumbaga, talk. yung mga ganun-ganun nila. Basta era yun ng real talk. Tapos naisip ko, ba't ganun parang pag real talk, ang susunod na sasabihin parang, kumbaga, kundi pang dark humor, pang talaga. Tapos naisip ko, pwede real jokes. Kumbaga, totoong biro. Biro lang to, pero sa tao biro, pero alam ko para sa'yo, totoo to. Parang, yun, dun siya, ayun, dun na uso. Dun ko na naisip. Naging real jokes na, no? May Kompetensya sisingit kasi lang ng akong nun question eh. na... Sige, sir. Ay, sorry. May sisingit lang akong question na ang tawag dito. Tungkol din sa marketing. Kasi during pandemic, ang dami din ganyan na nag-product placement sa mga ano nila, yung cherry garlic, ganyan. Mm. Di ba? Mga nilalagay. Ano ba yon? Mga natutos sa'yo yung mga yon or parang
Parang mga natuto ng marketing sa'yo yun or parang napansin na lang din nila? Kasi parang ganun Tingin, yung ginawa, di ba na? ah, tingin ko sir ano siguro may mga naka-adapt pero tingin ko naman si Sir Arik kasi noon siya din yung nag-push ng na kung may product or pwedeng ilagay sa kumaga sa banner or sa poster kumaga nag-invite Tulong din, no? siya ng ganun. Mm. Kumaga lahat ng ayun nga, parang kahit sila C9, yung binebenta niyang pagkain, yun yung bibilhin ni Sir Arik para ilatag sa mga MC na nandun nun. Oh, Mm. suporta talaga, ano? Ganon. Mm. Nakakatawa yung mga nalalaman natin tungkol sa pandemic. Yung kay M-Site, sinabi niya meron silang school bus. Parang nabubuo lalo yung picture ng ng ano yung time nun, paano yung nangyayari ng time na yun. Mm. Ano yung Ayun. sabi mo kanina? Sorry, ano yung Oo, kompetensya? go tuloy. Ano yun? Di ba yung kainitan nung nun, yung parang jokes over bars, tsaka bars over Okay. jokes. Yun. Kaya kumbaga parang pinilit ko na, hindi, kailangan magkaroon ng real jokes. Kaso hindi naman siya, nagamit. Siguro, ang gumamit nga lang ata, si Lil Jan, eh. Parang isang beses ko lang narinig na may sumigaw ng real jokes na gano'n. Ayun lang, parang lang, para meron lang yung mga komedyante ba na na pwedeng gamitin kung sakali. Na hindi naman din nangyari, kaya ginawa kong brand. Gano'n na lang siya. Actually, maganda ko rin nakikita ngayon, no? Yung ginawa ni Boss Arik, parang nag-trickle down na siya. Kasi naman, nakita ko ngayon, ikaw na yung nagsusponsor. Ikaw na yung parang meron ka ng parang bibigyan ng damit. Yung mga MC na Mm-mm. So may way of support na rin na kung paano rin sinuportahan yung mga brand nyo before. Tapos kayo naman nakikita ko kasi yung mga logo mo meron sa Motus, 'di ba? May nandun yung logo ng Mm-mm. Real Jokes doon. So parang ang ganda lang ng ah kumbaga suportahan sa loob ng scene ng Oo, ganun. Ganun talaga solid siya. na Kumbaga, suporta. kasi yun nag-umpisa yun sa Flip Top collab nung collab ng Real Jokes sa Mm. Flip Top. Tapos hanggang naghanap na si Sir Arik ng sino pa ba yung mga ibang MC na may clothing na pwedeng Mm. i-collab sa Flip Top. Although mayroon na silang sariling merch. Pero kumbaga para lang, mas palawakin pa din lalo, tsaka mas matulungan din lalo na yung mga merch ng MC na nag-uumpisa pa. Mm. Pa Mm. lang, yun. Doon din Ayos. siya. Kailan nag-start yung Real Jokes? Anong year siya nag-start? Ayun, 2013, doon na rin siya noon. Doon na din. Yun na More rin yung than a taon na yun. decade na. 12 years na. Mm. Oo. Solid daw. Yun, may naisip akong tanong doon, Kailangan na no? talaga magkaroon ng Real Jokes UK. Yes, Okay. sir. Yan, gusto mo na yan, Josu. May naisip lang ako ng tanong doon, no? So, nabanggit ko kanina, most viewed, solid nung laban yun ni Shernan. May na-produce kayo yung ganong klaseng laban. Umabot pa sa Mm. point na pati kami nag-aaway na, ano ba yun? Scripted ba yun? May mga ganong moments sa Ah, sobrang plakado talaga. Ang ganda ng laban eh. Oo. Tapos, meron ka ng successful na business. Recently, parang may nakita ko, may apartment pa ako nakita sa Reels eh. Parang, di ba, may ganun, may paupahan. Eh. Ano yung nagda-drive sa'yo to keep performing? Parang bumalik. Parang sa akin kasi as a fan, wala ka nang Mm. dapat quotation Hmm. marks, patunayan pa. Pero ano yung nagda-drive ng hunger or yung kahit di man gutom, kundi desire na bumalik, mag-perform, mag-prepare ng ganun Mm. ulit ka-intense na ang dami mo na achievement eh. Parang ganun. Nung una talaga ayoko na, pagod na ako nung after nung pandemic. Wala na talaga akong planong bumatel nun. Mm. Tapos, kumbaga siguro na lang, sabi ko, kasi yung kay Delo hindi na nga natuloy. So, Mm. yung kay Apex, kumbaga, tapusin ko na lang to, para kumbaga, resignation letter ko na lang kay Sir Arik na, oh sir, eto na. Kaso, after nung battle namin nga ni Apex, kumbaga, tinatanong nga ako ng mga tropa ko kung last battle na ba yun. Tapos, ayun nga, sabi ko, ako ayoko na eh. Kumbaga, ilang taon na din ako lumalaban. Tapos, stress talaga siya minsan eh. Saka malaking ninanakaw niyang oras sa family side Mm. eh. So, ayun, yun nga, inano ko ng tropa ko na, yung aalis, sabi ko, di ba yun nga, parang may problema yung flip top, may iiwan. Kumbaga, Mm. parang kinonsensya ako ng tropa ko na
Yun. Tapos, nung nire-review ko nga yung yung battle namin ni Apex, kumbaga doon ako na hindi pwede hindi ako pwedeng umalis ng ng ganito. Kumbaga, isa talaga yon yung battle namin ni Apex na nagbigay sa akin ng rason na wag ko munang iwan yung flip top dahil parang ngayon nila kailangang alalayan. Lalo na kumbaga di naman sa pagbubuhat ng bangko pero parang isa ako sa pinaka pwedeng gumawa nung na yon na lumalaylay yung flip top. Isa ako sa pwedeng magbuhat no. Kaya ayun, na ako ulit na tsaka yung mga fan, kumbaga dismayado ko sila iiwan eh. Kumbaga talo ka dun eh. Paano kami magyayabang nito? Kumbaga ganun yung mga Lalo na si Black Manila eh. Kumbaga inaano ako, kinokonsensya ako niyan. Or huwag ka nang mag-ganon. Galingan mo na sa susunod. Ano ako magyayabang sa mga kaibigan ko na tropa ko yung most good eh. Talo yung huli niyang laban. Parang, sige, tas, ayun na, hanggang nung nire-review ko na nga yung battle namin ni Apex. Kumbaga doon din ako nagising na. May kaya ko pa eh. Sabi ko kung tutuusin eh. Kaso lang, ang mali ko lang kasi talaga nung battle namin ni Apex. Ang mindset ko kasi noon kumbaga magaling sa akin to eh. Wala akong hindi to. Kumbaga, mas matatalo mo ako sa laban na to pero mas magmamarka ako. Yun yung inisip ko kasi nung battle namin eh. Kumbaga hindi ko talaga inisip na manalo. So, isa yon sa malaking mali ko na ginawa. Kumbaga, maling mindset. Pero hindi ko naman sinasabi na kung inisip ko manalo din kaya ko siyang talunin. Siguro baka mas maganda lang yung naipakita ko pa. Para sa akin naman, based dun sa laban mo ngayon kay Shernan, kung ano yung pinakita mo dun, parang pwede na eh. Kasi, nung time talaga yun, parang Apex Sinyo, ang layo talaga eh. Dito sa mo ngayon, parang sobrang conscious effort na, ito yung pakiramdam namin, conscious effort yung improvement na parang lahat ng pwede mong i-improve. Tapos, tinesting mo siya ngayon dito kay Shernan na ginawa mo. Ano ba siya? Parang, syempre, nire-review mo nga. And plinano mo ba siya na, hindi kailangan ko tong i-improve tong mga ganito. So, nag-game plan ka talaga ng hanggang sa next na laban mo. Kumbaga, yun nga, malaking naging sampal talaga yung inano sa akin ni Apex, lalo na sa way ng pagsusulat. Tapos, kumbaga, doon ko hindi pala pwedeng basta ganunin lang, hindi na uubra yung hindi na uubra yung basta binibitbit ka na lang ng charisma mo. Kumbaga, lagyan mo din ng skills, kumbaga, ng talent. Hindi pwedeng natural na lang. Tapos, doon ko na naisip na i-improve. Tapos, nanonood na ako ng mga lalo na taga Motus, sila Motus Polo. Yan, yung mga pinapanood ko kasi ito mga to, gagaling di pa sumasampa sa big stage pero grabe na mag-rhyme scheme, grabe na mag-multi. Pero may istorya kasi yun kung bakit ayoko talaga yung hindi naman sa ayaw. Kung bakit ayaw kong gawin yung multi. Okay. Nung nagka-issue na kasi nung ghostwriting, iniwasan ko na talaga siya. Okay. Kasi parang tapos, so ano siya, parang conscious decision na umiwas sa ganong style. Kumbaga, hindi ko pa nga alam dati na na ganun pala yung tawag doon na pag nagdikit ka ng mga syllables multi pala tawag doon. Kumbaga, tas nung naano ko na, lalo na, di ba may competition nga kami ni Apex. Hindi ako magmumulti. Papatunayan ko sa kanya na hindi kailangan ng na mas magaling ako kahit hindi ko pa kayang gawin yan. Parang ganun yung naiisip ko nun. So, isa ko pa kasing iniisip, kung makakagawa man ako ng multi dito, ay, si yan, binigay ni Tipsy yan, binigay ni Sak yan. Ganun na siya kagad. Tapos, ang labo nga lang, and then, kumbaga, idugtong ko na lang dun sa issue nung sa ghostwriting. Ang labo lang, pag bumabattle ako, wala yan, puro jokes yan. Hindi naman marunong bars yan. Ganyan. Pero, sinasabi nila, may ghostwriter ako. Kumbaga, tas yung ghostwriter ko na yun, si Sak tsaka si Tipsy. Ano ba wala akong bars? Ba't yung kinukumpara yan? Pero minsan, ako na, compliment nga yung kung tutuusin para sa akin. Pagdadaan ka. Parang kunyari naglaro ka parang online game tapos sabi cheater ka pero magaling ka lang talaga. Parang ganun yung dating niya. Pero tsaka na-angle siya ni Apex nung laban niya na parang may sinabi siya doon na pag nakamulti, malamang sulat yan. Parang ganun.
yung nabanggit mo kanina na gusto mo ikaw yung magmarka. Tingin ko naman kahit hindi ka nanalo doon, nagawa mo eh. Kasi yung linya mo doon na ilang beses na parody yung linya doon na nasa pagalingan ka pa din, nasa driver pasarap ako. yung parang may mga moments kasi sa battle rap na na yung audience tatanggalin mo siya doon sa battle tapos may isip na lang ng audience na wala, punto yun. Parang sa totoong buhay, punto talaga yun. Wala talaga. So, manalo man talo, panalo ka dyan. Ganun yung dating ng na yun eh. So, solid despite that. Okay. Hanggang sa naging multi-cup driver na yun. Yung linya, call ko si Keram eh. No? Pero yun eh. Parang totoo naman na nagmarka eh. Pero ang kulit lang din. Kasi may trap naman talaga si Apex na parang alam ko round 1 ata. Yun niya rin yung sinabi na parang pag biglang nag-multi to, sinulatan to, tapos sasabihin niya rin na mag-multi ka. Parang wala, ano gagawin mo sa dalawa, di ba? Wala, trap ka sa dalawa, kaya Kaluto maganda. ka karga. Oo nga, no? Nag-game plan Hindi ka talaga. stand-up comedian. Hindi man natin papangunahan. So sabi mo, nung nakita mo yung performance mo kay Apex, parang, kaya pa naman eh, parang laban pa to. So ngayon, nung nakita namin, yung laban mo naman kay Sherna, sobrang lakas naman, talagang wasak yung buwelta, no? After nun, ano naman yung feeling? Okay na ako or gusto ko pa to gawin? Mas lalo akong kumbaga mas lalo akong nang gigil na inaawat na nga lang ako ng misis ko nun dahil gusto ko nga bumatil ng ahon. Babatil ka dyan. Akala ko ba ganito yung plano natin ng Nililitaw ka dyan. Tapos inaawat niya na lang ako pero ang tagal bumaba ng adrenaline ko. Siguro ah hanggang ngayon January. Kumbaga gusto kong sumalang na kagad. Nangihingi na ako kay Sir Arik ng battle first event ng Flip Top eh. Kumbaga doon ko na sabi ko na kaya ko pa eh. Magagalingan ko pa. Parang ganun Proof of concept ka bigla. Solid galon. Kita din yun eh, no? Halos sa lahat ng event ngayon, nandun ka eh. No? Kahit outside Flip Top. Parang ang lagi kang present, no? Parang doon mo ba binuhos yung adrenaline na yun or ano din, kumbaga siguro na din eh dahil gusto ko din talaga na makapanood. Kumbaga sino mga dapat abangan ngayon? Ano na ba yung meta ngayon? Yun naman yung yun naman yung isa sa rason kung ba't lagi din ako nanonood ng live. Ano bang saan ba nagre-react yung tao? Mas trip nila ganito. Okay, dark humor yung ngayon nga parang medyo dark humor na gusto na naman ng tao. Ayun. Nagbabantay lang. Yeah. Nakaabang no for Pero isa rin yun kasi sa skill mo eh. Actually, isa ka sa mga para sa akin as a viewer na papanood ko. Maraming gusto mag-incorporate nung yung trending na kung ano man yun. Pero hindi laging smooth eh. Minsan nagtutunog out of place. Minsan kapag ginagamit. Pero napapansin namin na kunyari nung ginawa mo yung sa inyo ni Shernan, yung mga current nagiging hindi siya pilit parang alam mo yun, hindi siya awkward kapag ginamit. So siguro nasa forte mo na rin siya bilang magaling ka mag-command ng crowd. Yun na rin yung tanong ko in connection doon. Kasi ngayon alam mo naman na sabi mo nga ikaw yung isa sa mga kapagdala ng ganong impact sa pag-support sa league. Kailangan mo na recognize yung pull mo sa tao, yung na ganun ka sa tao. Siguro siya. Siguro una obserba muna sa kumbaga dahil yung mga early year ng Flip Top kung papansinin mo pag seryoso yung linya. Ganun yung reaction ng mga tao. Tapos pag talagang jokes yung ginamit, talagang nagwawala sila eh. So doon ko okay, eto pala, mas trip pala nila pag doon babagsak yung punto or punchline. Tapos hanggang napansin ko na pag kumbaga kung magjo-jokes ako ng ganitong pattern, matatawa sila. Paano kung hindi nila inaasahan yung ibibigay ko? Baka mas magulat sila, mas nakakatawa pakinggan. So ayun, kumbaga, ano man tawag nila? Parang comedic timing talaga na na yung pagkasalansan ng jokes eh. Kumbaga, eto pa lang, pampangiti pa lang, eto pampatawa, eto pampahalakhak. Ganun yung eh.
I Ganun think siya. na Parang, highlight natin yun no nung yung scheme niya tungkol sa Vatican. Alam mo yun, naalala niyo yun, yung parang Yung Vatican unti-unti niya dinadagdagan yung gusto ko build up. Vatican tapos biglang baka naman tapos alam mo yun paunti-unti siya. So yun yung style na hindi siya isang bagsakan lang na Dito na open yung utak ko eh. Kasi syempre, before, di ba, ang bias natin talaga. Ako personally, di ba, yung mga technical, ako naghanap ako lagi ng multi, kaya dami nagagalit sa akin, ganyan. Pero, na-appreciate ko yung ano eh, yung siyempre dati, well, sige, sabihin na natin na before natin nag-review, parang medyo inferior yung tingin ko sa jokes na parang, ay, hindi, nag-joke lang naman ganyan eh. Tapos eventually, pag hinihimay na namin na ang daming nakatago dun sa jokes na hindi ko lang kasi talaga siya makuha. Kasi yung jokes, yung pinaka pwede mong ilatag ng maikli, pero ang daming meaning. Tapos ngayon, ito sinasabi ni Sinyo na even yung structure ng jokes niya kung saan niya ilalagay, na hindi mo pwedeng unahin to, kailangan nasa dulo yan. Nagkakaroon din siya ng parang, ay, oo nga no, dapat may ganun pa rin talaga na yung technical pa din eh, kasi may epekto siya dun sa tao, paano siya i-receive ng tao. So, sobrang galing. Yung art form ng ano, mahilig kasi kami dito tatlo sa ano, sa stand-up comedy. So, yung may mga storytelling nila. Tapos ngayon nakikita din namin dito, lalo na dun sa ginagawa mo. Lalo na yung Battle Mo Shernan, namin pinaka-appreciate yung mga jokes na kahit suntok lang na mabibilis na gano'n, tapos ang dami, solid. yung style mo bang comedy, wait lang. Before Flip Top, sumasali ka sa local leagues? hindi. Ano siya eh. Kumbaga, mga invite lang mga ano nun. Kasi, nung wala pang flip top, kumbaga, meron lang kami parang ano nun, sa PF Pro dito sa Pampanga, Pampangas Finest, yung pinaka ano. Meron parang ano doon, yung pinaka may si Crazy G, pinaka-may-ari ng bahay. Parang bahay ni Kuya yon. Kumbaga, minsan mag-stay kami doon isang buwan, uuwi lang para ihatid yung maduming damit. Ganon. So, tapos kunyari may mga event, may ano doon, may pa-freestyle doon, sali ka doon. So, ayun lang, mga ganun lang, mga event na freestyle lang doon. Anong year yan? Kasi ako, taga Siguro, Pampanga din ako eh. siguro mga 2000, 6 or 7, mga ganun. Saan ako ng 2006? Di pa uso mga bootcamp na nagbo-bootcamp na kayo ng Oo. ng freestyle. 6 na. High school pa. Meron nga kaming trip nun, ano eh. Kasi sobrang galing nun ni Crazy G mag-freestyle. Meron kaming trip nun pag nagiinuman, or kunyari may isang araw na magpe-play lang ng nakaloop yung beat sa buong bahay, tumutugtog yun. Hindi kayo pwedeng mag-usap ng normal, kailangan naka-rap. Astig yun Oo, Patak ka bawal. Astig yun Ganun siya. Parang lalo talo yung nasosolidify sa ano natin. Kasi parang nabanggit din natin last time. Yung mga medyo mas dati pang nasa flip top. Kaya nila mag-break in Style, ng freestyle lang parang seamless lang. Yung parang bigla na lang magpi-freestyle. halo sa sulat. Pero makikita mo rin kasi bakit kaya nila yun eh. Isipin mo ba naman, no? Parang sa office, English only. Sa kanila, freestyle only. No? Oh, ganun. Metro lahat. Hindi ka kakausapin kapag hindi para ewan ko na kung hindi ka pa masanay pag mag-rap dun, no? Tapos naka-rhyme pa yun. Mahirap dun, Hindi ka maiintindihan eh, no? Para ka alien. Ang kulit. Pero, ito, may hypothetical lang na question. Naisip mo ba before, di ba? Siyempre nga, papasok ka ng flip top bago ka. Pinag-isipan mo na jokes ka talaga papasok o paano nag-develop yung style mo kung hindi? Yung kumbaga parang, oo siguro, hindi ko pinag-isipan pero parang, ito yung ano ko parang ito ko ganito ako dadating dyan. Parang, ganun na lang. Kasi, yun nga, sa freestyle, noon, wala naman silang pakialam kung technical o ano yung sinasabi mo asaran lang talaga nun So, siguro nadala ko na lang yun sa flip top na, okay, ikaw mukha kang ganito, mukha kang ganyan. Yung parang doon na lang siya nag-start. Ngayon,
Pero hindi may, ko may, pinag-isipan. go. Ang Hindi, tawag hindi. dito. Uh, outside flip top, komedyante ka rin talaga. I mean, Ano, would you consider yourself na ganun? makulit lang ako sa mga tropa ko eh. Pero pag may ibang tao talaga, mas nahihiya ako pag konti yung tao. Pag Parang konti. hindi ko alam, parang kunyari rap ka dito, tapos yung parang feeling ko pag konti yung tao, mas nakikita ko yung mga nagmamatsyag sa akin or ano. Oo. Oo. Pero ayun, kung ano naman, kung natural na kumbaga natural na palabiro ka ba o ano. Sa mga tropa ko, ako talaga pinakamakulit. Kumbaga ako nagsiset ng mood eh. Bangka, no? Pero kung laging bangka. Pero pag kunyari nasa ano naman, medyo disente naman ako pag ano. Medyo disente. Pero ano kasi, parang kunyari magda-drive kami ni B. Parang nagmamatsyag lang ako sa mga bagay na kunyari yung shape ng kunyari kunyari power bank. Ano bang pwedeng gawin ko dito na pwedeng ipang-asar Kamedya. sa kalaban? Mga parang ganun eh. Meron tayong Oh. ganun eh, no? Yung parang, ano ba yun? Anong Mm. linya ba yung naisip natin na? Naisip niya yung Oo. line na yon tungkol Dami kay kasing Yung ganun ni gasol. CB. Gasol, oo, yung Galon. nagpapalit ng galon. Oo. Yun yung, tama. Ang naisip na, ano yun? Nagpa-deliver sila ng tubig, tapos naisip niya. Ganun ba yun? Hindi. Yung istorya ng galon na yon. Sige, sabihin ko yung istorya. Yung istorya ng galon na yon. Sakto kasi, meron kasi kami dito sa bahay, water dispenser. Syempre, si B kasama ko, dalawang bata. So, walang choice ako magpapalit. Medyo malayo yung imbakan ng tubig namin para dalhin doon sa water dispenser. Tapos nung buhat-buhat ko, na-imagine ko, parang ako may backhug Yakap na Tapos, takto. Si Shernan nga, kalabang ko noon. Okay, pwedeng nga. Ayan, ganun siya. Pero ano Observational eh. din, di ba? Oo, yun din yung parang isa sa mga bukang bibig mo mula kanina. Mahilig ka nga mag-observe. Bukod sa observation ng mga pwede mong gamitin for comedy, nag-observe ka din talaga kung ano yung mga pwede mong i-apply na na pang-improve sa sarili or pwedeng pang-improve sa business, ganyan. So, isa din talaga 'yon yung mata sa ganong mga pwedeng i-angle, no. Ang galing, ang galing. Actually, skill yan. Tsaka, Meron akong, ay, go. Go, go. mas masarap kasing gumamit ng mga bagay na lalo na kung sa jokes mo siya gagamitin. Ang sarap gumamit ng mga bagay na lagi nilang nakikita pero hindi sila aware na Yun. nakakatawa pala yun kung iisipin. Yeah. Para siyang ganun. Galing. Yun. Pinapakinggan ko rin yun. May pinapakinggan akong podcast. Actually, skill yan na hindi natuturo. Pero pwede mo siyang yung iba, tinatry nilang ma-develop. So, ang ginagawa kasi nila, kunyari may event sila na, let's say, stand-up sa ibang lugar, nagre-request daw sila ng at least 1 to 2 days before nandun na sila para yung 2 days na yun, maglalakad sila. Titignan nila yung ano yung ginagawa ng mga tao, ano yung mga common references sa kanila, parang tapos ang skill nila is finding ano yung mga common pero alam mo yun, gagawin nilang nakakatawa. So talaga nagko-connect yung tao and I think yun yung isa sa mga para saan underrated skill. Lalo na ngayon na binabanggit mo siya kasi yun yung process mo na parang sino ba naman yung alam mo yun, something as parang lagi ng routine, something as routine as magpapalit ng tubig. Tapos bigla kami maisip na parang hawak ko si Shernan dito tapos alam mo yun, di ba? May ganong effect eh. So solid doon na lupit na skill nun. Uh, so never mo bang inisip kasi di ba may time na nga nagba-bars versus jokes. Never mo inisip na what if naging seryoso ako? May ganon bang thought o wala? Talagang stick ka diyan. May kasi ako nun, kumbaga medyo racist kasi ako sa racist eh. Medyo against kasi ako sa nun. Sa nung dumating kasi nung nandyan na kasi si Balakid, kumbaga nun eh, parang hindi niya kasalanan, pero parang naging mababayan na yung tingin sa jokes nun. Kumbaga, bakit? Sabi yung parang iniisip ko nun, bakit? Parehas lang naman yung kung tutusin mo, mas may reaction ba sa tao yung jokes kumbaga kumpara sa technical eh. Kumbaga,
gusto ko noon, isa ako sa mag-ano na ang bars at jokes pantay lang, hindi yan hindi yan kung komplikado nyo gawin yung technical nyo, komplikado din gawin ng jokes. Kumbaga Totoo. ganun yung gusto kong i-ano nun eh. So kung i-explain ko kasi kunyari sa way na lalo na pag ako nagsusulat. Kumbaga kung gagawa ka ng 4-bar setup na ang punto kunyari gigilitan kita ng leeg. Yun yung pinakapunto niya. Kumbaga ang daming nasasayang na linya. Ang mahirap naman sa paggawa ng jokes, lalo na kung alam nilang mag-joke ka, mas mahirap mag-joke kasi inaasahan nila eh. Yes. So dapat laging off guard mo sila makukuha, hindi sila ready na parating yun no? At kailan. Tsaka yung choice of word kailangan sobrang siksik na walang explanation. Yes. Sasabi, yun yung mahirap naman sa paggawa ng effective na joke para sa akin. So ganun din siya. Kumbaga kung mahirap yan para sa inyo, kaso matalino siya pakinggan. Yung jokes medyo mababaw siya pakinggan kasi kailangan yun talaga ang maano ng nakikinig na walang explanation kasi saan ka nakakita ng jokes na kailangan mo pang explain para matawa. Parang ganun eh. Pagka kailangan makuha nila on the spot, walang luxury of papanoorin mo sa replay. Tapos dun mo pa siya ma-appreciate. Kailangan dun mo na siya ma-appreciate mismo para naging makakatawa. Yeah, that makes a lot of sense. Yun yung mismong nagpapahirap dun eh, no? Kasi parang, hindi ko alam kung si Joey De Leon ba yung nagsabi na mas madaling magpaiyak kaysa magpatawa. Parang ganun. Tapos, sa Cool Pals, di ba, parang na-dissect din nila na ang mahirap is yung mga material nyo, one time mo lang pwedeng gamitin, tapos hindi mo matitest sa audience. Na pwede mo lang siya itest sa kaibigan mo kung ang problema yung preference ng kaibigan mo, baka hindi preference ng majority. Ganun. Which makes it more difficult talaga. Ngayong ina-explain mo siya. Oo nga, no? Ang ano lang talaga, meron lang talagang iras ng flip top na merong bars over jokes, jokes over bars na ira yung flip top. Oo nga, no? Parang balakid ira nga yun yung panahon na yun. Yeah. Lalo na medyo suicide nga yung jokes eh. Kasi kunyari may isang MC na bumitaw ng technical na linya. Pag walang nakagets, hindi nyo kasi alam, parang gano'n. May excuse. Pero pag nag-jokes ka na hindi pumasok, baduy, ina na yung sinasabi na ito. Ganun eh. Mali. So, mas kumbaga mas siya, mas suicide gawin eh. Oo nga. Ang laking appreciation, ang laking parang discovery sa akin yun. Oo nga, no? Wala ka talagang, parang mas unforgiving ang pangit na joke kaysa sa pangit na bar. So, mas mahirap parang nga siya gawin. lumakas nga lalo parang tumaas nga lalo rin sa akin yung appreciation. Kasi, di ba last interview natin, sabi ni GL, di naman laging, hindi laging kailangan mas malakas. Parang gano'n, sabi niya, kailangan, pwede namang nasa ibang dimension lang yung lakas. Ito yun ibang flavor. Kumbaga, ito yung flavor ng intricacy ng technical, intricacy ng mga storytelling. Tapos, ito naman yung peak. May peak din yung jokes na parang hindi lang na medyo napapansin. Ang pinakamahirap nga doon is magmukhang simple. Yun yung pinaka-magic ng joke dahil tama siya Parang, alam naman, i-explain ko pa yung joke ko sa'yo. Naging na ako, diba? Parang yun na yung technical. Wala na, hindi na rin yung joke. Tapos yun na nga. Bukod doon sa sinabi sa nila GB na sila nga pwede na lang ulit-ulitin yung jokes nila I mean, sa Netflix pa ulit-ulit. Ito, one time lang yan. Isang best mo lang gagawin, isang live performance, wala na. Tapos, bawal mo pag sumablay ka pa, kakaiba yung branding. So, ayos. Tignan na. Speaking of jokes, meron ka bang jokes at punchline ever na nag-hesitate kang sabihin? Ano ba? Siguro hindi ko maalala pero meron akong joke na hindi ko ina-expect na magre-react sila doon. Siguro, ewan ko, yung Eddie Wow. Gandang
Kasi mapapansin nyo nun sa mapapansin nyo sa battle namin ni Tipsy. Pagkasabi ko nun, di wow. Tapos yung mga tao nagwala at makikita niyo mukha Ah. ko, hindi yan yung hindi yan yung Ah. punchline. Oo. Bakit may re-react yan? Adlib nga lang yung tutuusin eh. Oo. Pero sa hesitate ng joke, siguro marami pero bago ko siya, nung ginagawa ko pa lang, kasi gagawin ko, si B kasi, kumbaga siya yung nagiging siya yung tanungan ko ng, nakakatawa ba to? I-explain ko sa kanya yung line. Pag di siya natawa, okay, di pasok kay B. Or baka mamaya, di lang ganun yung, di pasok lang sa humor niya. Gagawin ko, joke ko sa iba kong mga tropa na, hindi sila mga rapper kasi mas mas gusto ko makita yung reaction ng pang crowd eh. Tapos, gagawin ko siguro mga tatlong tao, 4 na tao. Pag may 3 natawa, pwede. Siguro hindi lang talaga pasok dun sa humor ng isa, ganun lang. Bago ko siya ihatid sa flip top, parang ganun. So may ka rin, no? May parang si Jill, sabi niya binabanat niya sa kaibigan niya. Tapos siya sabi ng kaibigan niya, huwag mo ituloy yan. Tapos ikaw meron ka rin QA na, meron kang QA division ng mga tao. Ayos. So since wala si Loie Clip, sakto, isa yun sa mga tanong niya. So itatanong ko na ngayon, nagpaabot siya ng tanong. Sabi niya, anong feeling mo na nasimulan mo yung Eddie Wow virus? Parang nung time na yun, ano yung feeling mo? Yung kwento ko muna yung story ng Eddie Wow na yan. Kasi inaano nila, ayun nga, ako nagpauso ng Eddie Wow, tapos hanggang parang inadapt ni Vice Ganda. Parang ganun yung Pero hindi talaga sa akin galing yun. Uso yun nung era naman yun nung uso yung photo comment na memes. Tapos nakita ko lang yung Eddie Wow na yun. Parang kunyari, birthday ko ngayon. Tapos parang may nag-photo comment lang nun na kakascroll ko, nakita ko lang, Eddie Wow. Tapos parang, sarap gamitin nito, pambara ng conversation. Parang, doon lang talaga siya. Tapos parang anong nangyari, ginamit ko sa flip top. Tapos, ayun, kumalat. Tapos hanggang si Vice, parang ginamit-gamit niya na nun sa TV. Hindi ko lang alam kung sino nauna sa amin ni Vice. Pero ayun, hanggang sumabog. Nakakapikon yung virus, yung niya, yung parang pinaka-after effect niya dahil pag may nakakasalubong ka na, idol, pa-picture. Di wow, bigla kang gaganunin. Nagamit sa'yo. Ay na, mali bakit maliliit? Ginamit mo nga siya para mambara no? Tapos ginamit din sa'yo. Ikaw yung binara no? Pag mga bata Pag mga kasi malapit kami sa eskwela. Dadaan, elementary school siya. Dadaan mga bata. Sinyo, Eddie Wow, binagan. Idol mo yan, Eddie Wow, binaganon ako. Ito mali. Meron akong parang theory sa Eddie Wow at saka dun sa ibang humor na ini-infuse mo. Malaki ba yung influence ng Kapampangan humor doon? Kasi mga Kapampangan, maraming mga ganun na parang ang seryoso nung dinidiscuss mo tapos ang sasabihin sa'yo, temekerat. Ganun yung may mga ganun silang pambara, di ba? Pa-translate naman, no? Pa-translate kaya. Google nyo na lang kung ano yung kukwento ka ng seryoso, ang sasabihin lang sa'yo, temekerat. Ganun yung, di ba? May ganun bang may ganun bang factor parang yung humor mo? Kasi feeling ko ang laking factor ng Kapampangan humor tas nalipat mo siya sa Tagalog tas nagigets nila ngayon. Sobrang solid. Siguro meron na hindi lang ako aware kasi normal na nangyayari pang araw-araw. Pero ngayon ko lang naisip, ang hilig nga palang mambara ng Kapampangan sa conversation. Ang dami lang ganun. Margarine, mga ganun nilang di ba? Marami kaming ganun Kapilan pitaklan, mga ganun nila. Di ba? Mga ganun. Dami natin kailangan i-Google tuloy, D-list. Google nyo na lang. I can say, hindi ganun yung humor ng Tagalog. Hindi mabara. So, feeling ko nga tama yung teorya mo, Joso, na siya, parang innate sa Kapampangan yung ganung klaseng humor. Pero meron din tayong ganung version, di ba? Oo, pero parang yung sa mga Tagalog kasi late. Late nangyari yun yung hotdog. Yung mga ganun. Mga ganun. Oo. Natural parang din siya ibang din siya Ayos Pero sa Kapampangan kasi parang dati pa As in parang 90s pa lang nagdadaanan. May specific kayo na mga
words na nandun mismo sa dialect. Sa Tagalog kasi wala akong maisip eh. Hotdog, English kaya hotdog. Di ba? Na Ako, parang, yung alam ko rin eh. parang, Bakit? Pwet mo may racket. oo, ganun na lang. Yung mga pambatang Pero Ah, yung mga, sige. Parang yung bahala, sige. Kwento mo yan eh. Parang yung mga ah, ganun na mga humor, hindi siya masyadong sa Tagalog. mm, Naalala ko lang pala, speaking of Kapampangan, siguro nga parang mas nauna nga yung roots ko ng um, hilig sa rap na nung hindi ko pa alam yung rap. Kasi sigurado alam ni Sir Paul to, yung yung sa mga pulosa. Alam mo ba yun, sir? Mga pulosa na mga nagpi-freestyle sa piyesta. Ano ba yan? Kumakanta sila Yung mga komedyante na hinahire sa mga jamboree. sa mga piyesta, sir, tapos kakanta sila ng freestyle. Gagawin nila, ah Pulosa ba minsan tawag doon? lalaitin nila yung kapitan, lalaitin nila yung, Oo, basta yun mga yun. ganon. Tapos freestyle siya. Ganon sila kagaling. Ayos ayos yun ah. ah. Parang nakakagawa siya ng kanta na gamit yung Ah, tapos magkaka-rhyme. mm. May ganun ba sa Cavite or sa Manila? Mga pag may Wala piyesta, may kasi pag ganun kayong niloko mo mga yung show. kapitan sa amin, babariling ka na eh. Oo. Sensitive yung mga Cavite, no? kapitan dito eh. Yung mga ganyan, uso yan sa mga comedy bar, yung lalaiti mo yung kapitan, Okrayin. ganyan. Pero, Ah, Mm. pero May para mga maging ganun sa amin pag piyesta, pagkakultura, hindi. ang tawag sa amin nun, jamboree eh. Yung jamboree ba tawag doon? Jamboree. Basta Ewan ko pag lang. yung gabi ng piyesta, madaming shows, Mm. dinadalang pampainit, gano'n. So, Para sila grabe mga yun. pork chop, para mga pork chop duo ng O yung mga parang pork chop duo, oh, di ba? ayos yan ah. Ngayon ko lang na-encounter yan. Kasi sa mga pyesa sa amin, may mga show din, pero never yung freestyle na Ang, kakanta tapos biglang parang Mm. observational din yun, 'di ba? Parang kung ano yung meron sa Mm. paligid, yun lang din yung kakantahin nila. dito sa QC, ang napansin ko, Ah, ang highlight ng mga pesta, talaga, mga pageant. Ewan ko kung bakit, pero mga bara-barang, ang hihilig nila sa pageant. Tapos yung mga performance, alam mo, yung pang-intermission lang. Pero Oo. yun yung highlight mm. talaga, pageant. Hindi pageant, basketball. Mga paliga. Ganun. Paliga. Speaking of influence, meron ka bang rappers, local or international na naka-influence sa style mo ng paglaban? Kung tutuusin nga malayo eh. Kasi hindi ako nanonood ng I mean, nanonood pero hindi ko sinusubaybayan kumbaga yung mga kapwa komedyante. Mm. Mas more on ako, kunyari, kung sa music, mas gusto ko nga si Tech9, Mm. sa local, si Kawayan. Gusto ko malayo sa style ko yung pinapakinggan ko. Kasi iniisip ko, pagka-style ko pa yung pinapakinggan ko, baka ma-adapt ko lang eh. Yes, okay. So, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng flavor na pwede kong makuha sa mga ibang ibang style. Mm. Tapos, ayun, lalo na sa mga, ano bang tawag doon? Kung yung mga pinaglalaban nila sa buhay, yun yung tapos Okay, pwede mong okay. i-convert. Kino-convert ko ng jokes minsan, Mm. minsan naman ina-adapt ko mismo, ganun. Parang kila Beatroom, no? Yung mga ganun yung mga kanta nila Beatroom eh. More of social issues. Mm. Si GL may ganun din. Meron siyang tawag nun? Title nun? Reklamo sa reklamo. So pinapatamaan niya yung mga tao na galit sa mga nagrereklamo. Eh sila nga yung nakakagawa ng change. Parang ganun yung mga... Oo. So sa'yo, mas doon yung pinapakinggan mo tapos igagay mo flavor, senior flavor. Oo. Ayos yun ah. Ganun siya. Parang ganyan din yung nabanggit ni GL, no? Sabi niya, kaya di siya nanonood ng reaction Mm. videos. Reviews. Kasi Oh. ina-absorb nila. And sobrang contrast niya sa perspective ng audience. Kasi kapag tayo, nanonood tayo, palagi nating naiisip, siguro tropa sila ni ganyan, tapos tinuruan Mm. siya ng ganyan. Or siguro nakuha Oo. niya ito sa ganitong style ni ganito. Ah. Pero Mm. based sa mga nakakausap na natin so far, umiiwas talaga sa impluwensya ng iba kasi yung creative juice mo din talaga as a battle rapper. As an artist in general, minsan kailangan mong protektahan from other Mm. people's influence. So, may ano ba sa'yo? Parang may pressure ka ba na-absorb from, yun nga, sabi niya, fans sa mga nababasa mo na dapat ganito gawin niya, ito ganyan, dapat ganyan. Or, paano mo pinoprotektahan yung decision making mo sa pag-evolve ng style mo?
Yung sa akin kasi anong pa din, syempre, binabantayan ko pa din yung mga comment. Mm. Kumbaga, kahit sabihin mo minsan kahit hate yung comment, matututo ka pa din eh. Tsaka tsaka mas sila yung nagsasabi ng ng ibang bagay na na hindi ka aware. Mm. Kasi pag mga kaibigan mo, hindi, okay lang yan, magaling ka, okay yun, ganito, ganyan, ganyan. Pero pag mga hater mo kasi, sila yung ulul, wala kang ganito, wala kang ganyan. Kumbaga, oo nga, no? Parang mas kaya nilang sabihin yung hindi kayang sabihin ng mga kaibigan mo eh. Mm. Kaya nga yung sa inyo, napashare talaga ako nung ng podcast, ano bang review, nung review nyo nung sa amin. Kasi kumbaga nung pinapanood ko, may mga comment kasi na hate lang eh. Mm. Kumbaga kahit nung pinapanood ko yung review nyo, parang kulang siya sa ganito, sa ganyan. Kasi dapat may explanation eh. Kumbaga masustansyang masustansyang pagsabi ng wala ka eh, na pwede mong i-improve eh. Ah. Kaya natuwa talaga ako noon. Kumbaga, hindi naman dahil ako yung nanalo sa battle noon. Kumbaga natuwa ako na, oo nga no, napapaganon ako eh. Na, oo nga, pwede pa pala. Akala ko, ang lakas-lakas ko na sa battle na yun. May kulang pa pala. Pwede pa palang pagandahin lalo. Kaya, Parang ayun. Yun talaga yung parang reason. parang Sa napapa-atras ako susunod kasi pwede mong kasi alam ko naman sa mamaro lang susunod. kami eh. Parang alam mo yun. Yan. Ay, kay Paul. Sige, sa susunod zoom tayo bago mo ano yung rounds mo. May another Namaro na learning na. si Wade. Sinagad na yung pagkamarunong Pina-check. yan. Hindi kasi alam natin na, di ba ano yun, nagising ako, parang ginigising nga ako ng asawa ko, parang sabi niya, hoy, 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 tingnan mo, may tumatawag sa'yo, tapos, ba't tumatawag to? Tapos pag sabi niya, shinare kayo ni Sinyo. Sabi niya, ha? First, alam mo yun ba, first video, parang, First parang gago lang Mm. kami doon kung ano trip pinagsasabi lang namin talaga doon. namin. Tapos, hindi yan, fake, alam mo yan, mga hip-hop page yan, mga fake yan, yung mga gumagawa ng chismis. Parang yun yung sabi ko yung, hindi yan, hindi yan. Mm. Tapos pagbukas ko, putik, tawag ako sa tingnan mo to. Parang so, nagulat lang din kami na, no? Kasi parang kami naman, yun nga, mamaro lang na opinion. Pero may Mm. nakukuha rin pala, or siguro dahil humble ka siguro, feeling ko lang din. May level May of factor. humility na kailangan para Humility, oh. tumanggap ng hindi laging okay yung sinasabi tungkol sa'yo. So, Mm. kasama rin siguro Tsaka yun, yung diba? overall na din nakagustuhan ni Sinyo din kasi na mag-improve na from battle niya kay Apex, 'di ba? Mm. Tapos siguro sa iba sasabihin nila, parang yung ano mo din before nun Sinyo na sinasabi Mm. mo na hindi joke sa papanindigan ko to. Mm. Na okay, natalo ako sa iyo, bala ka diyan ganyan. Pero hindi, parang after nun, baka may pwede pa na in-adjust mo din. Tapos yun nga, laban mo na kay share na hindi na rin siya puro jokes. May mga technical doon na sobrang Mm. na-appreciate namin na siguro for someone na hindi kilala sa ganun, sobrang ganda ng execution. Kaya Mm. sobrang na-appreciate namin. Kaya yung humility din na yun din yung nababanggit ng mga tao doon sa comment section nung pag-share mo ng review namin, tsaka doon sa amin na Mm. Mm. na grabe talaga si Sinyo, no? Yung ano niya, kahit ganyan na yung status niya, gusto niya pa ring matuto and then Ah, mag-improve. So feeling ko isang factor dito kasi. sama yun yung pagiging open. Pero yun nga, ang maganda doon, parang kahit na nagbabasa siya comments, nagbabasa ng opinion, parang nasi-shield niya rin yung yung mismong core ng kung ano siya. Di siya yung, sige, gusto niyo ganito, ito yung gagawin ko. Tapos wala na. Parang nabura na. So, solid pa rin na. Yeah. Ay, siya. Malaking naging tulong talaga sa akin nung bukod sa mga comments tsaka kumbaga naging malaking tulong talaga yung mga amateur battle league nung napapanood ko na yung mga bagong MC na ang Mm. galing na itong mga to. Yun nga, wala pa sa big stage, mga halimaw na, may mga kaya ng pugutan na nasa Mm. flip top. Kumbaga iniisip ko, hindi ako pwedeng maiwanan na itong mga to. Kailangan may mag-improve ako kasi pag naiwan ako na itong mga to, hindi na baka wala nang respeto yung mga tingin sa akin na itong mga to. Kumbaga parang Ah. ano lang ba, kumbaga sariling ego lang na, king ina nyo, eto si kuya nyo, Ah. buhay dyan. Parang ganun eh. Ganun na ba? Sit down, son. Oo. Ayos Ayun, na. napakalaking Kaya yun nga, nung battle namin ni Shernan, ah,
pinanood ko yung mga video niya dati, pero nung battle namin, hindi na ako nanood talaga ng videos, mga battle niya. Ang pinapanood ko talaga noon na Motus, FRBL, Pulo. Kasi yun nga, binabantayan ko ano yung meta, anong marinig, anong okay, ganito na pala yung ganito na pala yung level ng ano ngayon, sulatan ng mga bago ngayon. Di dapat lumagpas ako doon. Parang ganun yung ano eh. Labas sa kahon, parang mga ganun na yung pag-iisip ba. Kaya pala nadama yung Pulo. Oo. Personal Shoutout sa Pulo. observation. Ang makulit doon, in-interview namin si Boy Tapek dito sa channel. Tapos dinoble down niyo pa yun. sabi namin, so ano feeling ng nanonood ng live? Sa flip top masaya po kasi malamig. Tapos ni-reference ka niya, sa iba po kagaya po ng sinabi ni Idol Sinyo, malagkit po talaga daw. Sabi. Hindi Boy kasi, Tapek yun guys ha. Di kami yun. ang problema kasi, Nagsabi nun. more kasi ng marami sa mga event ng ng Pulo, ginaganap kasi sa branded. So, ang aircon ng branded talaga, hindi ganun kalakas. Kasi hindi naman laging ganun karaming tao yung pumapasok sa shop eh. So, kung ipapasok na biglang 50 nanonood ng Pulo doon, talagang mainit. Tapos parang after event nila, aalis na sila, kukwentuhan doon. Biglang ngayon, nandun kami, mga inang init kanina, ganun na yung mga amoy, ganun na yung ganun na. Pero mangyayari talaga kasi sobrang init eh. Kaya yung parang doon ko naisip na, sige, battle naman kami ni Sheridan eh. Gawin ko nga reference to. Ang kulit din feeling ko sa mga manonood nito, isa sa mga surprising na ma-discover nila is kung paano ka nagpe-prepare pa, lalo na ngayon nga. Sabi mo, nanonood ka sa amateur, hindi siguro masyadong maiisip ng mga tao na bakit pa siya manonood doon. So, ang question ko is, meron ka pa bang mga klase ng prep or ginagawa bago sumalang na pwedeng surprising para sa ibang tao pero ganun ka maghanda? Kung siguro sa written, ang ginagawa ko kasi yun nga, sa obserba. May mga kumbaga may mga folder ako sa laptop. Tapos kunyari, nakakita ako ng nakakatawang bagay na about sa katawan. Tinatabi ko yun. Ito para sa mata. Pag may nakalaban ako na malaking mata, parang iniipon-ipon ko. Oo. Ganon siya. Tapos parang hinuhugot ko na lang doon na babaguhin ko na lang. Tapos, ayun, gagamitin kung sino man yung kalaban. Tapos, paano pa ba? Siguro nagbe-breakdown ako ng angulo. Ginawa ko na lang to nung kay Shernan na. Nagbe-breakdown ako ng angulo. Kunyari, pulo. Tapos yung, ano bang pwede sa pulo? Ayun, pwede ko silang sabihin na malalagkit sila. Pangalawa, yung about sa TF. Kumbaga, nilalagyan ko ng sanga-sanga kung saan papunta. Kaya din kumbaga, yun yung gusto kong mangyari sa reference na kahit babad kong gamitin to, hindi nakakainip pakinggan. Hindi ngalay. Siya, pati yun doon, sinusunod-sunod ko din talaga yung hanggang dumating siya doon sa transition na yung pa rin yung punchline pero iba na yung kung saan papunta. Stig. Parang yun, yung battle nga namin ni Shernan na about sa balat tas biglang naging pera yung kasunod. Ganun na yung ganun ginagawa ko, parang ganun siya. Tapos, pero nung battle namin ni Shernan, din talaga ako doon. Kumbaga, nainggit ako sa kanya eh. Nakikita ko kasi siya lagi nag-my day, nagja-jogging. Ito mukhang dudurugin talaga ako nito kasi may exercise na eh. Tapos, natakot talaga ako noon sa kanya. Kinabahan ako. Kasi kumbaga, lagi siyang may mga kasamang MC. Kumbaga, pwede niyang pagtanungan. Kumbaga mga thought lang na ganun na tapos nag-exercise siya. Kumbaga, yung isang araw niya pwedeng umikot ng about sa rap. Kumbaga, lugi ako dito Kasi ako nasa bahay lang, kasama ko misis ko. May dadating man na bisita, hindi naman rapper, parang wala akong mapagtanungan. So, kinabahan talaga ako sa kanya noon. Kaya ang ginawa ko, kumbaga, din ako, nag-walking na rin ako pag nara-writer's block ako. Sobrang laking tulong ng walking.
kasi dati pag pagod na ako magsulat, ihiga na lang ako, tapos wala na, bukas Mm. na ulit. Mm. Gagawin ko nun, lalabas ako ng bahay, maglalakad ako, tapos parang nakaka-refresh, nakakatanggal nung yung imbis na yung mental fatigue na ang mangyayari physical, tapos mas lalong nabubuhay yung mas lalo akong ginaganahan mag-isip. Mm. Ganun siya. Stiga. So, sa mga nakikinig dyan na Walking na tayo. mag-walking kayo Lahat na kayo. Walking. yung mga hindi mo inaasahan matututunan mo sa show na to, mag-exercise at saka mag-document. Oo Swipe, nga, no? swipe file ka ng ng mga Ah, angle. Solid. Balikan ko yung dun sa folder ng skill yun ng mga komedyante. Ako parang isa sa mga retirement na pangarap ko, yung pagka fulfilled na ako sa buhay ko. Gusto ko lang, meron ako napanood na Mm. yung doctor from New Zealand na sobrang dry comedy. Pilipino. mm. Tapos, hindi ko alam kung napanood niyo na yun. Tapos matanda na. Tapos nagko-comedy. Yes. Sabi ko parang gusto ko pagka fulfill. Oo. Napanood niyo na ba yun? Yung Ako, ano ba din? yung recto. Mm. Ah, Pagka fulfilled ka na sa buhay mo, pwede kang magkomedyante. Ako minsan pag may jokes ako, sinisend ko sa sarili ko sa pag may na-observe ako na joke na sa tingin ko ako yung nakaisip, sinisend ah, ko sa Facebook ko mag-isa. ah, Kaya nung sinabi ni Bossing yung Mga nagpo-folder sekreto. siya, skill yun eh. Kasi yung idea pagka naisip mo, ah. baka pang payaman yun eh. Yung kailangan mo talaga Oo. i-note yun eh, di ba? Oo, totoo yan. Ganun din ako messenger ko para sa sarili ko. Dalawa lang eh. Either sasend ko sa sarili ko or kung kasama ko yung asawa ko, i-joke ko sa kanya. Pero pag di niya na-gets, medyo either isipin ko, di ko siya market or di yun nakakatawa. Alin lang sa dalawa na yun eh. Ang kulit eh. Astig yun ah. So, ayan na yung lesson natin. Documentation, tsaka Walking. exercise. Pa-exercise na. Tsaka exercise. Before tayo mag-move sa mga iba, nabanggit mo yung nagbabasa ka ng comments. Naalala ko lang lately. May ano na naman kayo, favorite na naman kayo ni dalawa ni Tipsy ngayon. Dahil nakita ko, inaano kayo dun sa, ano ba yun? May line kasi si Tipsy eh. Yung sa flip top nyo, labanan, etc. Ah. etc. Tapos ngayon, sinusugod na kayo naman ng mga, dahil flip top only kayo, sinusugod na ba kayo ng mga Ah. hate comments naman. Sabi, paano yung mga Mm. ganong klaseng hate comments? Kasi sabi mo, natututo ka kapag binabasa mo yung negative. Paano pa naman kapag ganong klase na? Paano mo hina-handle? Depende eh. Pero pag kunyari ganun, mga naka-lock profile, naka-anime yun, hindi valid yung nila, opinion nila sa akin. Pas ako diyan. Pakipagdebate ka sa akin, pakita mo mukha mo. Parang ganun yung inaano ko eh. Tapos, siguro na lang din. Minsan masarap din eh. Ginagawa ko silang Ah. praktisan ng pang-asar eh. Kunyari, titignan ko, laki ng tenga nito. Ulul, kaya mong bulungan sarili mo. Mga ganun yung mga ganun na ano. Wala, ang sarap din nilang praktisan. Naalala ko tuloy si M-Site. Tinanong din namin siya dyan. Dati daw, nagbabasa rin siya ng comment, tapos medyo hindi na siya nagsasabi. Tapos may time daw na kunyari, sa 50, may mapipili siyang isa na parang kailangan muna nilang maalala na battle rapper kami. Parang kung gusto nyo makipag-asaran, trabaho namin makipag-asaran. So, bubugbugin kita sa comment. Parang ganun din yung nakikita ko minsan kasi biglang may time nga reels pa yung pinangsasagot mo eh. Naalala ko yung sa Davao ata yun. Yung parang sabi mo, yung mga hip-hop page dyan may event ngayon sa Oo. Davao. Parang nag-walking ka nga ata nun eh, no? Yung, may hip-hop page dyan Suporta kayo. Naano kasi ako nun. Kumbaga tiningnan ko kasi yung share nung event. Konti na ito, kako. Parang mas marami pa ako nakitang lumitaw na mga nag-clip ng ng mga event ng flip top kaysa nag-share nung wala akong nakikitang page nun na
Nag-share ng poster ng flip top eh. Puro yung mga issue, sabi ni ganito sa ganyan. Kaya naisip ko nang gawin yun. Ayun, may mga ano naman, biglang pagtingin ko dun sa mga page niya, biglang may mga nag-share na eh. At least, di ba? Nauga naman kahit pa paano. Gumana. Bago tayo magpunta doon sa mga top, mga question nyo pa. Ako meron lang akong last about performance. Si Zaki, sa tingin ko, lagi ko to sinishare dun sa GC namin na sa tingin ko, si Zaki sa tingin ko isa sa mga pinaka observation niya na inadapt. Sa tingin ko lang walang confirmation to. Is pag nagra-rap ka during battles, nagra-rap ka for the live audience. Sabi niya sa isang review niya, ito yung magaling kay Sinyo. Pag nagra-rap siya, hindi niya lang kalaban yung kalaban niya. Umaharap siya sa audience, tapos nagra-rap siya. Kaya ang lakas ng crowd reaction, sabi niya. Totoo ba yun na Minsan hindi ako aware eh, pero may mga line ako na pag pinapractice ko kailangan tao yung kinakausap ko. Kumbaga, alam niyo ba guys, ganitong klase to. Mukha siyang parang kailangan talaga din. Yung minsan nga, ewan ko kung napapansin niyo. Minsan doon sa sobrang practice ko minsan nagkakamali na ako sa gesture ng kamay eh. Kunyari, sasabihan ko, ito mukhang pera, pero minsan iba yung pag ng kamay ko parang nakaganon, nakakalito din. Pero pag nasa stage na kasi, pag nadadala na ng adrenaline, minsan feeling ko kailangan humarap ako dito nang di ko na napapansin na na wala na pala dun sa pati yung pagganong ko sa Titan, wala nga sa plano yun eh. Bigla ko na lang naisip na gawin yun. Yung mga ganun na moves. Ewan ko. Sobrang nagpalakas Yung iba natural na lang. Instinct na lang yung iba. valid instinct ng isang performer na lang pala no? Hindi siya praktisado. Kasi na-curious ako dati doon kung pina-practice ba yun or hindi. So ayos. Kadalasan pag nagpa-practice kasi kami, laging parang nakaharap lang sa pader tapos gumaganang ganyan lang. Tapos parang late mo na lang din maiisip, mga last minute na lang na, kailangan pala ganituhin ko, ganyan ko. Doon na lang siya. Stig. Solid. Yan. Ikaw, yan. Ako yung tanong ko naman medyo malayo doon. Tsaka gusto ko na rin tanong, baka di ka naman tanong mamaya. Kasi kami dito, kahit si Low Eclipse, mga kami, mahasel kami. Tapos mga business ganyan and stuff. Hindi ko alam kung ano yung specific na tanong, pero kung meron kang maipapayo sa amin, yan, na siguro business wisdom sa business, ano yung mindset mo lagi pagdating sa business? Paano ka naghanap ng opportunities? Anong ginagawa mo? Ganyan. Ang yung sa akin kasi connect ko pa rin siya sa flip top. Kumbaga iniisip ko kasi kagad malalaos ako eh. Yun na kagad, nandun na kagad sa point na yun na kailangan lahat ng pwedeng i-grab ngayon, lahat ng pwedeng paggamitan ng pangalan ko, kailangan abusuhin ko na. Wala dapat palampasin na na kung ano man. Tapos ako nga lagi kong ang iniisip tsaka sinasabi, swerte lang ako eh. Yung misis ko talaga yung magaling. Kumbaga kung wala talaga si B, magulo yung magulo yung pag-asikaso or yung process ng Real Jokes eh. Kasi ang pinakatrabaho ko lang naman talaga sa Real Jokes, design tsaka mag-promote. Pero after nun, si B na lahat ng sumasalo sa restock, kung ilang pieces, anong kulay pwede. So, kung may ipapayo man ako siguro, ang pinakamaganda talaga yung dapat magkaulo kayo ng partner mo eh. Lalo na yung hindi kasi katulad nung yung kunyari partner na as a kaibigan. Pag may pondo kasi parang kunin ko na yung sa akin kasi kailangan ko ng motor. So, ikaw gusto mong i-boost lahat sa business, hindi mo magawa. Hindi katulad ng pag-partner mo, asawa mo. Ipagulungin natin kasi magpapatayo tayong bahay, magpatayo tayo ng ganito. Iisa yung goal nyo. So, mas madaling marating kasi parehas kayo ng hagdan na inaakyat eh. Parang ganun. Solid Parang kung kausap si Gokong Wei, tol. Ayos. Malaking factor talaga yung sino yung kasama mo sa buhay. Nakita niyo, may graph nga yun eh. Nakita niyo ba yun? Yung parang si Sahil Bloom ata yun. Gumawa siya ng graph ng time spent with people. Tapos yung
sa magulang mo, ang taas sa umpisa, tapos sobrang baba na, tapos kaibigan mo, may spikes lang siya. Tapos yung sa partner mo, parang wala sa umpisa, di ba? Tapos biglang nasa tok-tok na hanggang dulo. So, yun talaga yung time spent mo kasama ng partner mo, pinakamatagal eh. So, yun talaga. Paano naman kung single? Mag-asawa na kayo. Maghanap na kayo, di ba? Hindi, ayun Buti siguro, na lang. kumbaga, isa din siguro na nakatulong. Siguro hindi rin sa business, sa mindset din siguro na ano. Ako kasi ini-enjoy ko yung proseso eh. Kumbaga, hindi ako, mas ano ako sa enjoy the process kaysa trust eh. Parang gano'n. Parang, kasi yung sa akin, parang pag trust the process, ano siya eh. Paano pag nagkamali, di mali ka pala ng ano, ng nagtiwala ka doon. Hindi ka tulad ng pag-enjoy, kahit nagkamali, okay, may natutunan naman ako. Yung parang ganun siya. So, mas ano, lahat parang malaking naging tulong sa akin ng ano, ng enjoy the process talaga. Solid yun. Solid. Ganda nun. May ano eh, may paano ba to? Basta may ginagawa ko recently tapos parang sinabi ko dun sa mga estudyante ko na hindi ka pwedeng puro trust the process. Kasi paano kung mali yung process? Tapos pumalpak ka, trinust mo, masisira yung masisira yung resulta. Pati yung trust mo sira na. So paano ka ngayon maghanap ng susunod na process mo? Magandang parang alternative, enjoy the process na tama man yun mali, at least may nakuha ka kahit pa paano. Yeah. Tsaka mahirap mag-trust the process kung wala kang tiwala sa sarili mo eh. So, ibang ano pa yan, ibang facet pa nung mismong... Saka connecting naman din sa partner mo, di ba? Yung tiwala mo sa sarili mo, minsan pwede mong hiramin sa ibang tao eh. So, yung mga nagtitiwala sa'yo. Ganda. Naging podcast na talaga tayo. Grabe na yung mga pinupuntahan natin. Kanina, exercise lang sige, last na sa entrepreneurship from me. Meron bang skill sa rap or influence galing rap na na-translate mo papuntang business? Medyo ano kasi ako eh. Mahihayin kasi talaga ako sa ano, yun nga pag one-on-one na usapan or ano. Lalo na pag alam ko na parang feeling ko lagi, hindi ako bilong dito eh. Hindi ako pwede sa ganyan. Ganito lang ako eh. Parang ganun ko sa lagi tingnan yung sarili ko. So, doon pumapasok talaga yung papel ni B kasi si B mas malakas yung loob niya sa akin sa ganun eh. At siguro kung meron man akong na ano, baka yun na lang siguro, yung pangalan ko lang mismo, nagagamit ko mismo na si B talaga kasi mas magaling mag-market sa akin eh. Parang ako yung hahanapin pero si B yung kakausap na, si Sinyo po, kaya niya pong ganito yan. Kung gusto niyo po ng ganitong statistic na makuha natin para sa engagement ng views niyo, ganito po. Parang, ayun, ganun. Siguro yun lang. Ang pinaka naipasok ko sa business, pangalan ko lang, parang ganun. Aware ka doon na, kasi ngayon bumalik ako sa, tinignan ko yung share ng Sinyo, na magna 9 million na. Tapos, ang average views mo, sabi ni Verse Tracker is almost 18 million views per battle. Aware ka sa power nun? Talagang alam mo sa sarili mo na may power yan? Hindi nga eh. Si Sir Arik nga, dyan ako lagi pinapagalitan. Kasi pag may kinukuha akong, kunyari, event or gigs lang, pero magkano kaya kunyari, malaking kumpanya yung kukuha sa amin, kunyari, sabihin na natin na, kunyari, San Miguel, TM, mga ganun. Sir, ini-invite ako dito, ganito daw gagawin. Magkano ko kaya sisingilin? Magkano ba sinabi mo? Kunyari, sasabihin ko, Sir, 10 piso. Tayo, 10 piso, bababa ka dyan. Ganito ganoin mo. Di, sir, kasi baka umatras, sayang naman. Mas kaya kanila kinukuha kasi kailangan kanila, hindi mo sila parang ganun yung niya naman. O sige po, sir. Kaya minsan gusto ko na lang gawing manager si Sir Arik eh. Ang ganda din ng relationship nyo, no, ng mga flip-top rappers kay Boss Arik. Ano siya, si Sir Arik, lagi siyang naman eh, parang kahit anong bagay, minsan tatanong ako, sir, sa kaya maganda magpagawa ng beats, kahit mga random na tanong na may about sa hip-hop or sa sarili. Lalo na sa ganon, yung pag hindi mo alam yung worth mo, naiinis si Sir Arik eh. Lalo na ngayon, di ba, may kampanya na, sir, kinukuha ako ng mayor dito, magkano? Ay, no, mayor, singilin mo ng ganito yan. Babawiin din nila yan. Ganun yung mga niya. Tama naman.
Parang kailangan din namin ng ganun ni Boss Enigma, no? Baka pwede pa rin kami pagalitan. Kasi meron din kaming kanya-kanyang move, galaw, ganyan. So, isa rin sa challenge Yan ko ang yun eh. mga freelancer Magpresyo. o maningil. Sa freelancing. Magpresyo maningil. So, Medyo ang mahirap. tendency din kasi namin na ilubol yung sarili kasi Ah, baka umatras. Oh, Yan. sayang man. Okay. Ito sa part na to, nabanggit natin medyo part na ng ano ba, lumang batch. So, okay pa ba yung memorya mo? Kaya pa ba nating anuhin yung gear ng Sige, konti ng try natin. memorya mo? Try natin. Sige. Tatlong battle na pinaka na-enjoy mong i-perform. Unang-una siguro yung kay G-Spot. Mhm. Kasi parang bukod sa nangyaring battle. Yung kasi yung first time ko makapag-aeroplano eh. Kasi sa CDO yun. Okay. Tapos parang parang nung una, mga inside na story lang. Nung una, bilib na bilib pa ako Sir Arik, natutulog sa aeroplano. Ako syempre dahil first time ko, Ah, paano pag bumagsak to? Hindi sila ready. Hindi sila parang ganun yung mga inis. Lalo na may Piro Heights kasi ako. mm. Yun. Pero yung nung nandun na ako sa aeroplano, lalo na nung pauwi na, papunta pa lang, parang naisip ko, bumiyahe ako ng eroplano dahil sinakay ako ng talent ko ng eroplano. Parang sobrang sarap sa pakiramdam. Solid. Yun. Ganda nun. Tapos, pangalawa, siguro yung kay namimili ako kung kay Tipsy or yung kay Bruce eh. Yung kay Tipsy kasi parang na-enjoy ko na pressure ako kay Tipsy dahil after nga nung battle namin ni G-Spot, biglang Tipsy. So medyo pressure sa akin. Pero napakasaya kasi kumbaga nakapaglatag kami ng Battle of the Year na klase ng laban, parang gano'n. Tapos kaya naman yung isa kay Cruz. Kasi yun, kakapanganak lang ni Binon. Kumbaga parang first time ko naman na lumaban na as a tatay na ako. Parang yun, siguro 2 weeks before ng laban. 1 week before ng laban. Kakapanganak lang ng panganay ko. Nagpa-practice ako, hawak-hawak ko siya. Ayun. Core Yung battle memory, na, no? kumbaga na ko talaga na, ay nanak, gagalingan ni Papa. Parang mga ganong mga daddy, ayun. Siguro yun yung mga, yun. Ayos yun ano ba yung kasunod nito? Ito. Ito baka medyo mas mahirap. Pero baka alam mo, meron ka, nagdo-document ka naman eh. Tatlo or more than kung gusto mo. Pinaka-trip mong nagawa mong line or scheme sa battle? Ano ba? Siguro, hindi ko na maalala yung yung linya, pero Sige, tingin ko yung hanapin ko isang, na lang. Ako magpa-flash sa edit. yung yung battle namin ni Rapido, parang doon ko yata unang ginawa yung one word skin eh. Hindi ko na maalala kung yun ba yung una. Iniisip mo yatang pwede kang magdalawang isip, wala ka namang isip, isipin mo yon. Mag-isip-isip ka naman, Rapido. Kasi isipin mo, kahit wala kang sinabi, ang dami mong sinasabi. At sa dami ng iyong nasabi, wala ka pa rin sinabi. Tapos parang parang wala lang, natuwa ako sa sarili ko na ano kayong tawag sa ganung style? Yung parang di ko pa kasi alam yung tawag nandun eh. Parang ginawa ko lang. Tapos, siguro yung battle namin ni Tipsy D, yung Tignan mo nga naman, Tipsy D. Pag minamalas ka, siniswerte ako. Sulit na sulit yung oras na sinayang ko sa'yo. Di ko din alam anong tawag sa format ng pagsulat na yun. Yung kabaliktaran siya, yung parang nga ba linya yun, yung parang ano sabi ko sa kanya, ba ang swerte mo pero ang malas mo ngayon. Parang, Okay. Signature sinyo din yun. Signature yung style gano'n naman yan. yung baliktaran na gano'n na magagamit mo sa isang sentence pero contradicting yung dalawang word na nandun. Tapos siguro yun, yung huli, yung kay Shernan. Yung
Ang tagal kong walang laban. Kaya si Sir Arik, hiniritan. Kinausap ko ng masinsinan. Sir, baka naman. Putang ina, binigyan ako, baka naman. Ano to, lokohan? Di ata tayo nagkakaintindihan. Di ko yan gustong kalaban. Hinihingi ko, veterano. All gods, binigyan mo ako, batikan. Tangina, Shernan, ang kauna-unahang rapper na Dalmatian. Ganito ang mangyayari sa inyo pag nagluta kayo tapos hulugan. Pero epic yung balat eh, no? Trial skin yan. O ba't di nyo subukang ispatan? Ispatan nyo! Saka nyo sabihin kung mali. Ang kada kulay ng bawat lahi ay itim, puti, kayumanggi. Pero ikaw, iba ka pare. Ibang klase. San ka kasali? Ngayon lang ako nakakita ng kulay bukake. Kaya wag kang mag-inarte. Hindi yan Betilaygo. Yung sikreto mo alam na namin. Wag mo na kaming lokohin. Ba't di ka pa umamin? Mukha lang yung sakit sa unang tingin. Pero QR code dyan, subukan yung iskanin. Ayos ka din! Bitilaygo, bitilaygo. Ulul, galis aso. Oo, balat yung tinira. Pero yung mensahe, iba laman nito. Yung sakit na matatamo, tatagos hanggang buto. Masyado na kasing matigas yung mukha eh. Kaya mahiya ka naman daw sa balat mo. Kaya ko nang mag-reference or mag-skim ng isang joke na yun nga hindi nakakapagod or hindi nakakangalay pakinggan na kahit yun lang yung topic kahit gumamit ako ng 16 lines hindi siya nakakasawa. Yun yung sa balat. Oo, yung isa ba yun, yung yung sa balat. Ayos. Sige, Pati naging observation din natin yun dun sa review natin na yun eh, no? Yung ang galing mong yung isang joke, ang galing mo manggatas ng joke nang hindi siya nakakaumay. Meron nga doon na hindi ako aware. Pero napansin nyo. Pero hindi ako aware na nagawa ko yun. Yung tinan mo yung una niyang linya about sa pagiging top 1. Tapos biglang sa 2x2. Pero wala yun, hindi ko talaga alam yun. Wala yun. Hindi ko alam yun. In-overthink lang namin. Pati ako na pa ganun eh. 1, 2, 3 pala yun. Naging 3GS, di ba yun? 3GS. Oo, top 1. Tapos 3GS. Ano lang pala natin yun? Ended pala yun. Ano pala tayo? Magmamaro na naman. Nagmamaro lang pala. Or pwedeng hindi pwedeng hindi ka lang aware pero yun yung parang subconsciously yun talaga yung target. Kasi siguro yung patutunguhan. Siguro 1, 2, 3 no? Ayos yan. Next na top 3 na battle na isa-suggest mo. Kasi gusto rin namin na mapataas pa yung appreciation ng flip top. So, 3 battle na pag may nakakita kang di pa masyado nanonood, di nanonood, casual, or gusto bumalik sa panonood, eto, panoorin nyo itong 3 battle na to. Battle ko ba or kahit anong battle? Kahit saan. Kahit sa'yo, pwedeng sa iba na nagustuhan mo. Siguro yung MR Industry at saka Zenlook. Yeah, man. Tapos ano pa ba? Yung although marami na siguro nakapanood nun yung Poison 13 tsaka Sixth Threat. Tapos kung comedy naman yung kung comedy naman yung trip yung Husky Shernan. Okay. Yung pambabae. Parang kahit hindi ka rapper pag ipapanood mo sa nanay, matutuwa eh. Actually, ang daming no, 'di ba, nung nilagay siya. Although yung iba doon nakaw na clips na, pero
doon din parang lumalawak yung reach nung ano nung flip top. Parang mas maraming nakaka-discover dahil sa themed battle na yan. Oo. Kulit nun Pwede eh. naman Hindi yung nila clip-clip lang. lalagyan Wag ng lang yung ano. buong-buo. Buong-buo eh. Kaya nga, buong ano Yun na, yung wala habang na nagbabar pinatawag. si ano, habang nagbabar si Shernan or si Husky, lalagyan ng background nung parang anime. Oh, may edit na. Ah, konti na lang natitira. Ano, meron ka bang outside rap battle o outside rap, outside hip hop na hobby or interest na hindi pa alam ng mga tao? Siguro games. Games talaga ang ano ko eh. Pag stress na games talaga ako bumabagsak. Hmm. Tapos, ano pa ba? Tingin ko yun lang. Pero yung mga games nga na nilalaro ko ngayon, dati talagang mahilig talaga ako maglaro ng, inaaway na nga ako ni B minsan pag may ano eh. Pag yung sobra na ako maglaro. So na ano, ginawa ko para makalaro pa rin ako. Ang mga nilalaro kong games, mga boring. Yun ang mga natatapos. Okay. Yung, Mm. kunyari, COC, pag wala ka ng, pag mapipilitan ka ng maghintay, Ah, ah, para maibaba Ah. mo yung cellphone mo. Kasi nakakatulong pero nakakagulo din sa akin. Pag na-addict talaga ako, sobra. mm. Ay, nagugulat na lang si B, biglang may lalabas na pop-up. Ano na naman itong binili mo? Biglang bumili binibili na. May ira akong ganun. Sobrang lakas kong gumastos sa games. Mm, mm. Ayun lang siguro, pinaka-hobby ko, games talaga. Ayun. Yun ang pang ano mo, pang distress mo. After ng Mm. maano ka ba, manood ka ba hindi mga series? Ano, anime. Yan, anime. Anime. Parang huli kong pinapanood, ano eh, Hero Academia. Okay, okay. Ayun, kaya doon ko na nakuha si All Might, All Might. Oo, yung All Might. All Ayun, Might, tapos, rumuspeto ka sa number ah, one. Ay, ayos. tapos minsan na ano, mga nanonood ng mga Ghost Fighter, binabalikan ko dati yung mga 90s na ano, pinapalabas. Ayun. Okay. Ayos na. Sige, since malapit na rin matapos yung time, kayo, tanong yung dalawa. All goods. Good Sky, Start ikaw, na ako. ano, kabaro. Ako, okay. Okay din ako, okay. Okay ka. Sige, meron na lang dalawa dito na sinulat. Ano yung, kasi may bagong wave na naman eh. So, January na naman, may magta-tryouts na naman, may mga bagong pasok din mula sa, na ang lalakas na. Kagaya ng sabi mo, wala pa sa flip top, ang lalakas na. Pero kung may matututunan yung mga bagong generation ng battle rapper sa mga nauna, ano yun? Um, Siguro ano eh, marami kasi ang tingin kong unang nagiging problema ng mga MC ngayon. Tingin nila kasi mas mapapansin sila pag marami silang battle. Pero iba pa din yung ano eh, iba pa din yung quality. May mga ibang MC kasi na laban ng laban, parang sa isang buwan, dalawa yung laban, tatlo. Tapos underperformance naman. Parang imbis na maglatag kayo ng 10 battle nyo, apat na malakas na sino yung yung ikaw yung hahanapin, hindi ikaw yung nagpapapansin kumbaga. Yes. Parang si si Sak nung 'di ba nung unang battle niya biglang sinalangan lang ng isang maganda, biglang sino yan? Biglang ganun na eh. Yung mga MC kasi ngayon kumbaga parang pag lagi mo nakikita, lagi mo napapanood. Siguro ano din ah aralin nyo din yung ganun na kumbaga yung pagpe-preserve ng sarili na kayo mismo yung hinahanap, hindi Yes. kayo yung tangina, eto na naman, siya na naman. Yung ganun yung ano eh. Yung mga ganun kasing MC eh. Ayun. Maganda nga yan, no? Quality talaga, no? Mag ano sa quality. Ito naman tanong na tinatanong ko pag medyo old generation. Di wag na mga old, mga classic. Patanda mo yung sinya masyado eh. Kasi 33 lang ako. tinanong rin kay M-Site eh. Parang kasi ito na rin yung time na may nagkakaroon ng mga talk about sige hanggang kailan na lang ba battle. Nagkakaroon ng mga kailan kaya last battle nito. Sige, let's say natapos na yung career as a battle rapper. Ano yung gusto mong tatak na naiwan ni Sinyo? Legacy na ano.
siguro na posibleng maging successful na nagaling sa flip top. Siguro kahit yun na lang eh. Kasi ako naman aminado ako mas maraming namang magaling magpatawad diyan sa akin. Siguro nga iba nga lang yung tingin sa akin ng iba. Pero para sa akin, mas marami pa silang madidiscover na magaling at may mga magagaling diyan na mas napapansin lang nga lang ako kaysa sa kanila. Kaya siguro ang pinaka pwede ko nang panghawakan yon na na pwede kong iwan na legacy na yung ginagawa nyo na pagbabattle-battle sa iba nakakatawa pa yan ngayon. Tingnan mo, rap-rap to na mapapala mo dyan. Na posible na dalhin ka nun sa iba pang pangarap mo. Solid, man. Ganda nun. Grabe, no? Tapos yung favorite battles mo kanina is yung una is first time mong sasakay ng eroplano. At kabado ka na baka paano gagawin nito ni Boss Arik kung tulog siya tapos yung dito. Akala mo naman That kung gising may advice, magagawa eh. Alam mo, papalitan niya yung piloto eh, no? Para sa mga fans naman itong beat na to, may expect ba silang battle sa'yo this year? This year, di ko pa may mga plano na akong kalaban pero siguro target ko 3 eh. 3 battle this year. Pero siguro kung di ko maabot yung 3, pinaka-konti na yung 2. May nasabi ko na rin kay Sir Arik kung sino yung mga yon. Ayoko muna sabihin ngayon dito baka pagalitan. Sana mangyari kasi sabi mo gusto mo unang event na doon ka na yun. So, sana paglabas ng poster nandun na yun. Okay. Para naman sa mga gusto sumuporta pa, ano pa yung mga upcoming movement mo, gusto mo i-promote din, although kahit sa maliit na channel na to, in any way na matulungan ka namin ma-promote, ano yung mga gusto mong ma-promote? Ayun, unang-una syempre sa mga tropa natin, trip yung Real Jokes Clothing, PM lang kayo sa page namin. Check nyo lang yung may blue badge, syempre. At yun, yung bar game. Yun. First comeback event namin sa February 16. Tapos yung Yogaran Online, ang dahilan ba't natalo si M-Site at sa Lakwan. Mga na-addict eh. Ano pa ba? Siguro ayun, yung website namin, realjokesclothing.com. Ayun, flip top page para updated kayo sa mga parating na events. So, i-link na lang namin. Branded. Yan, sige. So, i-link namin yung mga links niyan sa description sa baba. May pahabol na question pala si Lowy Clips dito. Nakamusta mo na ba ulit si Rish? Si Rish? Na nga ako eh. Speaking of oo nga, naalala ko lang. Ang dami ko mga nakalaban pala na mga hindi na bumatil ulit. Parang si Eldino, biglang nawala. Si Rish, si Soljabay. Ay, si Soljabay tuloy. Si JT, Soljabay. Mali. Ayun. Pero hindi na kami nagkita ulit, diba? Ay, nagkita pala kami ulit. Pero parang matagal na. Parang mga 2015, 14 yata. Parang may event nun sa Kabanatuan. Event nila J King. Tapos parang, nagkita lang kami. Casual lang, nagtanguan lang. Okay. Ganun. Last na daw, pahabol. Last na din to. Sino sa mga nakalaban mo na before ang open kang makalaban ulit? Sa akin, against ako sa rematch eh. Pero, siguro kung kunyari, di ko pwedeng takasan itong tanong na to. Siguro si Tipsy. Yeah. 2 comeback. Ano lang. Although, medyo posible na siya kasi, tropan-tropa na kami ni Tipsy. Baka pagain ako ng mga magulang nung pagpunta ako sa kanila. Ano lang, parang nakikurious lang kasi ako na Parang nung battle kasi namin, yun nga, parang galing ako kay G-Spot tapos naglaban kami. Parang iniisip ko, paano kung ngayon yung pares kaming maabot namin yung peak namin ng isa't isa tapos ngayon kami magsalubungan. Parang gaano kaganda yun, parang ganun. Maraming gusto. Actually, maraming nagko-comment yan eh. No? Parang hinahanay nila yung battle na yun sa mga happened too soon daw. Yung parang, bakit kaya may mga ganong battles. Na parang, kung ngayon sana naglaban to, pero malay mo naman, di ba? Magkaroon ng... Pero nakikita ko kasi,
Pimp My Food na nga yung page na pinang-comment niya sa'yo, di na Oo. nakikita ko, nagko-comment na, inaasar ka na lang din pero malay mo naman. Kung dadagdagan ko naman yung tanong na na sino yung gusto ko makakalaban na hindi nangyari. Bukod kay Delo, siguro sayang yung sa amin ni Balakid. Yung ayun nga, dahil nag-choke nga ako ay Aklas. Kumbaga, na yun parang yun nga, dahil nasa point nga ako, hindi, yung bars sa kanya, pares lang yun, dapat mangyari. Pero, eto, na lang din, trivia na lang din. Nagamo kami ni Balakid nung anniversary ng Flip Top. Nagyayaan kami doon. Oh, okay. Damn. Tapos, kaso, ayun lang, parang sa ibang liga niya gusto mangyari, kaya hindi ako pumayag. Flip Top Festival? Oh. Hindi, nung yun, parang anniversary lang ng... Yung anniversary lang. Na inuman lang. Tapos pumunta okay, siya doon. Okay. Ayun, tapos hinamon ko siya ng personal kung trip niya pa lumaban. Kaso Sayang, medyo sayang. si Balakid nun. Ayun. sayang. Okay. So, mulit-muli maraming salamat Boss Salamat, Sinyo sa sa binigay mong time sa amin. Para kang kakanta ng Lupang Hinirang. Salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin. Sana kung matuloy yung mga pag-uwi, kasi ako ngayon CDO rin ako nasa Mindanao ako ngayon. So medyo hiwa-hiwalay kami, pero hoping kami na sa may event na makauwi rin si Josu galing UK na makapagsama-sama tayo sa isang event at maka-interact namin kayo. Ayun, so hanggang dito na lang. Sana na-enjoy nyo yung episode na to ng Tapik Tambayan. Salamat sa pagtambay ng more than halos 2 hours na naman yung episode natin na to. Pero salamat sa laging pagsuporta. Hanggang dito lang. Tapik Squad out.